Sis Irene. Good morning po. Good morning po. Blessed Sunday morning po sa bawat Morning po. Morning. 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 Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kamusta po kayo? ang tahimik ng Zoom room natin. Sige po, tayo po magsisimula na. We are 18 po here in our Zoom room. At hahabol pa po ang iba po nating mga kasama. Purihin po ang Panginoon. Hello po. Yan. Welcome pong muli, Sister Carla Almazan. Praise God. Yan. Muli po ay kasama natin ang ating kapatid na si Sister Carla. At maging ang mga araw-araw na kasama po natin dito po sa DMPAD. Isang mapagpalang araw po ng linggo. Today is December 5 na po. Yan. December 5 na. Ang bilis na araw. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Morning. Morning po, Sis Irene. Morning, sis. Good morning, Sister Irene. Nandyan pa rin kayo sa sis? Saan ba sis Vivian yung niyo? Batangas Lipa, sis. Di malamig yung water. Malamig, sis. Pati ang hangin, parang may bagyo kagabi. Ay, ganun. Opo, ganito raw po pala dito pag December. Grabe yung hangin. Kaya nga, parang nasa Tagaytay din, yung lamig. Opo, sobrang lamig po. Ganda dito, sis. Pwede tayo dito. Oo. Ano siya, private resort? Opo, private resort po, sis. Ang lawak po. Pati mga room, 2 bedrooms po. Pero yung bed po kasi niya, isang malaki lang, pero tabi-tabi. Kala ko nasa kayo, yung Los Baños, yung gano'n. Hindi po, sis. Dito po kami sa Lipa City. Nag-brown out nga po maandar yung generator kaya medyo parang may umuugong po na parang sasakyan. Nag-brown out po sa lakas ng hangin kahapon. Kaya pinaandar po yung generator ngayon. Yun. Para pag po, relax. Ganda relax. Yan, sige po, ngayon po ika 265 days po ng ating DMPAD. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano yung kanta niyo, Sister Vivian? Thank you, Lord. No, Sister Thank Lita. you, Lord. Yun. You give praise to Him. We praise. Amen. Amen. Praise God. Sige po, awit po tayo. Ano po ha? Wait lang mga kapatid. Yan, wait lang po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Habang hinihintay po natin yung ating mga ibang kasama. Recording in progress. Sige po, awit po tayo para sa ating Panginoon. Gawin po natin panalangin. Praise the Lord. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay ang
Hallelujah, hallelujah. Wala na nga pong ibang pinakamahalaga sa buhay namin, Panginoon, kundi Ikaw ay aming mapapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mapasalamatan ka sa bawat araw, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin. Salamat po ng marami muli, Panginoon. Kami po ay sama-sama dito po sa DMPAD, ika-265 days, Lord, ng gawain ito. Salamat na nararanasan po namin sa bawat araw ang kalapitan, kabutihan, katapatan mo po sa buhay po naming lahat. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sapagkat karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na dakila, ang Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon, ang Diyos na lumikha ng aming buhay. Lord, maraming pong salamat. Salamat, aming Amang Banal. Diyos, na tunay na nagmamahal sa amin ng lubos. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na santong Espiritu, Panginoon, nang siyang sa amin araw-araw, Lord, na nagdadala sa gawaing ito. Salamat po ng marami, Lord. Pangunahan mo po ang gawaing ito, Panginoon, lalong-lalo na sa aming pakikinig ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita na ipapahatid, Lord, ng iyong lingkod na si Brother Bobot Datuin. Para po sa araw na ito, na marinig po namin, Lord, ang iyong mensahe para po sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray in Jesus' name na ang bawat puso namin, Panginoon, maging ang aming buong pagkatao, ay handa, Panginoon, na makapasok ang iyong salita at ito po ay manatili sa aming puso at amin pong maisapamuhay sa bawat araw. Maraming pong salamat, Panginoon. Maging sa mga wala pa po ngayon, Lord, dito po sa Zoom room, we pray, Lord, na paalalahanan mo po sila, Panginoon, na sila po ay makadalo, Panginoon, sa araw na ito at maging sa mga susunod na araw. Lord, tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang panalangin namin. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, ang Diyos na gumising po sa atin ngayong umaga upang tayo po'y dalhin dito po sa gawain ng Panginoon sa DMPAD. 265 days na po, mga kapatid. At ngayon po ay araw ng linggo, araw ng ating panambahan, ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Saan man po kayo naroroon ngayon, katulad po ni Sister Vivian na ngayon ay nasa kanilang family bonding in Lipa, Batangas. Subayit na dyan po siya, at kasama ang kanyang buong pamilya na makikijoin po sa ating DMPAD for today. Praise God. Sige po, tayo po ay magsisimula ng makinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Bobot Datuin. Praise the Lord. Good morning po, Brother Bobot. Good morning. Good morning po sa bawat isa. Binabati ko po minsan pa ang bawat isa po sa atin. Ng magandang umaga. Happy Sunday. This is the first Sunday after the anniversary. Pwede ho bang matanong yung iba ho? Sino ho ang nakapanood po ng ating anniversary nung last Sunday? Kahit virtually lamang po. Para po sa iba ho na hindi ho nakatang. Pwede yung taas ang ating mga kamay, po, o raise up yung hands na lang po ninyo sa reaction. Ayan. I hope na napagpala po tayo ng ating Diyos po sa ating pong celebration na yun, na alam po natin na binigay po natin yung pinaka-the best na klase ng paglilingkod para po sa ating Diyos. Last week po or 2 weeks ago, I think ako po huling nagturo po sa inyo before our anniversary week. May nakapagturo po ako sa inyo, di ba, ng title po A New Life in Christ, di ba? Ang bagong buhay kay Kristo. At binanggit po natin dito yung taguri po na lagi natin yung food pyramid. Naalala po ninyo yun, yung nabanggit natin yung grow food, glow food, and go food. Natatanda po ninyo yun, that we have to grow in our faith,
We have to glow our fire for God, and we have to go and take our journey. No? We have to go and take our journey. Gusto kong sundan po yung maiksi pong exhortation po na yun ng isa pa hong exhortation para sa ikalalago po ng bawat isa po sa atin. Ano po? At if I may share my screen sa atin, ay gusto ko pong ma-share po ang isang maiksing katuruan po na ito. Ayan. Ang title po ng ating exhortation is Growing Up for Christ. Sabihin nga ho natin, Growing Up for Christ. Lumago daw ho tayo para kay Kristo. Ang paglago po natin ay para kay Kristo. Ang nais po ng Diyos na po sa bawat isa po sa atin ay lumago. Tulad nga ho ng ating napag-aralan 2 weeks ago, that we have to grow our faith. So if we want to grow our faith, we have to grow our likeness, our faith, na ibabase po natin sa paglago ng ating pananampalataya para kay Kristo. Tayo po bata pa lamang, we used to like somebody. Gusto nating maging, ang gusto natin maging katulad tayo ng mga taong sikat o yung mga taong minomodel po natin. Po. Maaaring magulang natin o mga sikat na o mga popular person in the industries. Gusto nating maging kagaya nila. We want to be a fan of them. Kaya pagka tinanong natin isang bata, anong gusto mo pagka lumaki ka? Gusto ko maging doktor, gusto ko maging katulad ng aking mga magulang or superheroes. Yung mga taong gusto nating umimpluwensya sa atin. Yun ang gusto nating maging paglaki po natin. Alam niyo po, when we start to have a relationship with God, tayo po matagal na rin po sa ating pananampalataya na po, halos mag-iisang taon na rin po ang DMPAD for next year. Nag-start na po tayo ng ating relationship kay God. Di ba? Marami ko sa atin, graduate na nga ho nung ating BBS, di ba? Ang gusto niya, lumago tayo sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng hunger, magkaroon tayo ng kagutuman, or yung ating kauhawan sa Kanya. Kaya gusto natin para mangyari ho yun, lumago tayo. At tayo ay lumago na katulad po ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga minsan ay sinabi ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 4 verse 15, ay sabi niya, God wants us to grow up, to know the whole truth, and tell it in love like Christ in everything. Yun ang sabi niya doon sa Ephesians chapter 4 verse 15, letter A. That is according to the Message Bible. Ganda ho ng interpretation ng the Message Bible. Sabi niya, nais ng Diyos na lumago tayo sa ating pananampalataya at malaman ang buong katotohanan. Di ba? And tell it in love like Christ in everything. Sabi niya, we have to grow up, we have to know, and we have to tell it. Hindi pwedeng lalago tayo na hindi natin malalaman ang buong katotohanan na ipinapahayag ng Biblia at hindi natin ito sasabihin. At pag nagsalita tayo according doon sa ating natututunan at nakakalakihan, yung katotohanan po na yun ay sinasabi ho natin ng may pagmamahal. Hindi ho dahil sa sinasabi natin to para ipakita natin sa mga tao na marami na tayong alam sa Bible, kundi ho ang nais ng Diyos ay sabihin natin ito ng may pagmamahal. At anong sabi ho dito? Kagaya ho dino, like Christ in everything. So we have to grow up like Christ. Sabi ng iba, I wanna be like Michael Jordan. I wanna be like Michael Jackson. So pero tayo, I wanna be like Christ. Sabihin nga natin, I want to be like Christ. So we have to grow up. We have to grow up na gusto nating lumago na katulad ni Kristo. Isang bata po o isang baby ay nananatiling cute dahil siya'y baby. Tama po ba? Pero kapag ang isang baby ay nanatiling baby ng after 5 years or 10 years, baby pa rin siya, ay hindi na ho cute yun. Di ba? May abnormality na po doon. So ang isang baby mananatiling baby kung siya'y aalagaan mo lang for how many months or maybe years. No? Baby, toddlers, hanggang maging kids, hanggang maging adolescent siya. Pero yung mga anak natin, hindi natin pwedeng panatalihing, dyan ka lang, hindi ka pwedeng lumaki kasi habang maliit ka, cute na cute ako sa'yo. Mahal na mahal kita pag cute ka. Pero pag hindi ka na cute,
lumaki ka na, pangit ka na o hindi ka na pwedeng mahalin ng katulad ng isang baby. Hindi po ganoon. So, ang pagmamahal natin sa baby, lumalago din. No, we want to appreciate din kung ano po yung itsura nila nung baby sila hanggang tayo po ay lumalaki na yung ating mga anak. Ako po ganun eh. I used to see and look at the pictures of my kids, lalo na ng mga baby sila. And I minsan naalala ko yung experiences ko sa kanila. Lalo na nung pinalalaki ko pa sila, may chance na napapaliguan mo sila, pinapalitan mo yung diaper, pinagtitimpla mo ng gatas sa gabi, napupuyat ka, pagpapaghihili sa kanila. Yun ay gusto mong alalahanin. Pero ngayon, ang gusto mong alalahanin ngayon kung paano sila lumaki. Tama po ba? Alam niyo po sa ating pananampalataya sa Lord. Ganun din po. Nananatili ho tayong bata, pero huwag tayong manatiling bata sa pananampalataya. We want to grow old. No? Dahil ang nais ng Diyos sa atin kung paano tayo naging magulang sa ating mga anak. Gusto nating palakihin yung ating mga anak. Pero huwag nating hayaang manatili sila na bata. Gusto rin ng Lord sa atin manatili tayong lumago sa ating pananampalataya. Na tayo bilang mga Kristiyano, ang nais ng Lord sa atin ay we grow older, pero maraming Kristiyano, they grow older but never grow up. Alam niyo po ba yan? Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano na matagal na sa kanilang pananampalataya, they grow older but they never grow up. Kaya ang nais ng Diyos sa atin ay nandoon, lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya ang tanong ko, what contributes to our we are not meant to remain as children. Yan ang sabi ni Apostol Pablo to sa Ephesians chapter 4 verse 14. Sabi natin, what contributes to our spiritual growth? Ano yung nagbibigay sa atin ng paglago bilang sa ating spiritual na pamumuhay po natin? Tatlong bagay lang po at mabilis lang po ito para hindi tayo ganong magtagal at yung ini-invite ko po kayo na makatin po sa ating gawain doon po sa Golden Acres. Mamaya, i-explain ko po yan kung ano ho yung madadaanan po natin yan. Ano raw yung what contributes to our spiritual growth? Number one, it is about intentional commitment. Pwede mo ba natin sabay-sabay sabihin natin, intentional commitment? Ang ibig sabihin Intentional po, commitment. hindi lang sinasabing commitment. Kasi when you say commitment, it's a word, it's a noun. Pero pag nilagyan mo siya ng adjective na intentional. Pag sinabi natin intentional, ano ibig sabihin ng intentional? Sinasadya. Tama ko ba? Hindi siya yung kusa lang na dumadating. Kusa lang na ating naiisip, nararamdaman na, ay magkukumit ako ngayon. Kasi feel ko na mag-commit ngayon. Pero bukas or next week, hindi ko na feel na umattend. Hindi ho intentional yun. Kusa lang kung kailan lang natin maramdaman. But when we say intentional commitment, our spiritual growth is not automatic. Our spiritual growth ay intentional dapat. Sinasadya natin lumago. Paano tayo? Gusto natin kumain. Intentional mo kakain, hindi dahil sa nagugutom ka. Pero pag gusto mo talaga, gusto kong lumago talaga. Yung gusto talagang mag-gain ng weight, kain ng kain yan. Yung gusto mag-develop ng muscle sila, mag-exercise yan. Bakit? Kasi nga, intentional, gusto nila. Hindi lamang automatic lang na nangyayari sa atin. We must want to grow, decide to grow, and make an effort to grow, and persist in growing. Yan po gusto sabihin natin. We must make and to decide and to make an effort at to persist in growing. Ang ibig sabihin po niyan sa ating pananampalataya na gusto nating lumago, gusto nating lumalim pa. Ang tawag po dyan discipleship. Ang discipleship po, sa susunod po nating mga teachings, hindi lang po tayo BBS, yung Basic Bible Seminar, kundi discipleship meaning the process of becoming like Christ. Ang discipleship, ang pagiging disipulo ni Kristo, ay yung proseso daw na tayo ay maging kagaya ni Kristo. At yun po ay magsisimula sa pagkakaroon ng isang desisyon. Dapat to mag-decide tayo kung gusto nating maging disciple ni Jesus. Kaya nga, minsan tinawag ni Jesus si Matthew. Makikita ko natin yan doon sa Matthew chapter 9 verse 9. Sabi, come, be my disciple, sabi ni Jesus. And then, so Matthew got up and followed him. Marami yung tinatawag ko sa atin
Pero yung iba ho, ilan lang ang pinili. Sabi, many are called but few are chosen. Ngayong buwan po na to, ang ating sineselebrate na theme ay I am chosen. So, if you are being chosen by God to be a disciple of Christ, then you must have this intentional commitment. So, sinabi ni Jesus kay Matthew, come, be my disciple. Intentional. Hindi sinabi ni Matthew, Lord, sige, ayusin muna ang buhay ko bago ako sumunod sa iyo. May condition muna ako, Lord, bago ako sumunod sa iyo. Hindi sinabi ni Matthew na, Lord, hayaan mo nga tumayo ako dito. Kasi si Matthew po ay isang tax collector at si Matthew bilang tax collector, marami siyang responsibility sa kanyang gobyerno dahil sumisingil siya ng taxes. Pero anong ginawa ni Matthew? He got up and followed Jesus. Iniwan niya ang pagiging tax collector. This is to become intentional. Kaya the first disciples to choose to follow Jesus, minsan kahit hindi nila naiintindihan yung implication ng kanilang desisyon. Yung pagpunta po natin at pag-join po natin ng DMPAD, madalas po marami ko sa atin, hindi natin alam kung ano bang magiging implication nito pag umaten ako for how many days, how many months of being here in DMPAD. Anong magiging implication nito? Ano bang gustong sabihin ni Sister Irene? Ang gusto lang sabihin ni Sister Irene, magkaroon tayo ng spiritual growth at maging disipulo tayo lahat ni Jesus. So we have to be intentional on that. We have to decide to become a disciple. Kailangan magdesisyon ka na po ngayon. Kasi if you do not become a disciple, chances are mapapagod po ang marami sa atin. At yun nga po ang nangyayari, di ba? The last time I saw marami sa atin dito, bumibilang pa ho tayo ng 50. Tama po ba? Minsan umakit pa nga tayo ng 60. Pero alam niyo po ba, marami ang gusto sumunod kay Jesus. Pero may isang pagkakataon kay Jesus, ay may sinabi siya, marami ang hindi nakaintindi kay Jesus. Iniwan din si Jesus isa-isa. At ilan lamang ang nanatili. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang disciple, kayo ba iiwan niyo rin ako? Ang tanong niya kay Pedro at saka sa ibang mga disipulong pinili niya, kayo ba rin ay iiwan din ako? Pero sabi ni Pedro, Lord, bakit ka namin iiwan? Ikaw nga yung Messiah. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Iiwan ba namin ikaw? Pero iyon nga po talaga mga kapatid. That we have to decide now to become a disciple of God. Otherwise, we will get tired. Otherwise, we cannot go on. We cannot be committed. We cannot be intentional in our commitment. Natatandaan po ninyo, di ba, yung BBS natin, very basic. Pero ito pong pinag-aaralan natin yan, unti-unti tayong binibigyan ng Lord ng medyo mas malalim na katuruan, medyo mas malalim na salita. That now you have to decide. You have to become a disciple. Otherwise, hindi tayo magsusurvive. Not only in attending DMPAD every day, but also yung ating journey sa ating buhay, kabi-kabilaan ng pagsubok, kabi-kabilaan ang mga challenges in life. And if we cannot decide, if we cannot decide as early as of now, hindi natin kayang i-sustain ang ating pananampalataya sa Panginoon. You see, nothing shapes our lives more than the commitment we choose to make. Yun yung nagsishape sa ating buhay. That our commitments can develop us or can destroy us. Ano-ano maraming commitment ng mga tao committed sa trabaho, committed sa bisyo, committed sa mga bagay na makamundo. It's either it develops us or destroy us. But anyway, either way, it defines us. Kung ano yung gusto mong i-commit sa buhay mo ngayon, kapatid, it defines you. So kung ang intentional commitment mo ay gusto ko, Brother Bobot, magpayaman muna bago ko sumunod kay Jesus. It defines you. So it's either it develops you or it destroys you. Kasi kung hindi yun ang plano ng Lord sa buhay mo at hindi ka susunod doon at committed ka doon sa paggawa ng bagay na hindi naman nais ng Diyos sa iyo, it will not develop you, it will not grow you as Christian, but it destroy your faith. Kaya marami defocus. Marami nawawala ang focus sa pagiging Kristiyano kasi nga yung commitment nila napunta sa mali, napunta sa hindi sa tamang bagay na nais ipagawa sa atin ng ating Diyos. So, tell us what you are committed to and I'll tell you
what you will be in 20 years. Yun ang sabi ng iba. Kung ano raw gusto natin i-commit ngayong araw na to, ngayong mga pagkakataon na to, sasabihin po natin after 20 years kung ano ka. Bakit po? Sapagkat yun po talaga yun eh. We become, sabi nga we become whatever we are committed to. Kaya kung gusto natin sumunod kay Jesus, gusto natin maging committed bilang mga disipulo ni Jesus, alam natin na tayo ang nais natin, sumunod tayo para maging katulad natin si Jesus. At this point of commitment, most people miss God's purpose for their lives. Dahil naging defocus, nami-miss nila yung kanilang purpose sa kanilang mga buhay. Yung commitment, ang hirap, di ba? Sabi nga nung maraming mga illustrations na nababanggit po namin. Ang daming excuses. Ang kalaban po ng commitment ay excuses po. Alam niyo po ba yun? Ang sabi ni Lord, hindi mo na ako susunod sa iyo. Kasi sabi nung bata pa ako, mag-aaral muna ako. Sabi nung taong yun. Sige, pinag-aaral. Hinayaan ng Lord siya. Nag-aaral muna siya. Nag-develop siya. Hanggang sa nung after niya mag-aral, Lord, kagagraduate ko lang eh. Hindi mo na ako makakapag-commit sa iyo kasi magtatrabaho muna ako. Sige, hinayaan din siya ng Lord. Although hindi yun ang purpose ng Lord sa buhay niya, pero dahil yun ang commitment niya, gusto niyang talagang ma-develop dun sa commitment niya na yun, nagpakadalubhasa siya, yumaman siya, at nagkapamilya. At nung nagkapamilya siya, sabi niya, Lord, lalong hindi ako makapag-commit sa iyo. Kasi bukod sa may asawa at anak na, may negosyo pa akong I run into this business. Ang laki ng responsibility ko. I cannot be your disciple right now. So, nasabi nga Lord, sige, hayaan mo. Kung yan ang gusto mo, sige, gawin mo. Hanggang sa, nung lumaki na yung negosyo niya, lakihan na rin ang mga anak niya. Ayun, nag-asawa yung mga anak niya. Binigay naman sa kanya yung mga apo. Sabi niya, Lord, hindi pa rin na makapag-commit sa iyo. Kasi, lumaki na nga yung mga anak ko, pinag-alaga naman ako ng apo ko. Siyempre, hindi rin ako makalabas kasi andyan naman, kaalaga ako ng mga apo at yung negosyo, inaasikaso ko pa rin. Hanggang sa pinakadulo ng kanyang buhay, nagkasakit siya at matanda na siya. Sabi niya, Lord, paano pa ako maglilingkod sa iyo? Paano pa ako magko-commit sa iyo? Matanda na ako at may sakit pa ako. Alam niyo po, wala akong nangyari sa buhay ng taong yun sapagkat ang kanyang sinimulan na commitment ay mali sa umpisa. So we become whatever we are committed to. Mahirap po na tayo po ay talagang napag-iwanan at babalik tayo doon sa pagkakataon ng ating buhay na pagsisisihan natin dahil hindi natin ginawa yung mga bagay na dapat pinagagawa sa atin ng Diyos. Sa mga panahon tayo ay produktibo, sa mga panahon na tayo ay malakas, sa mga panahon na tayo ay kaya nating gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Lalo na hanggat bata, hanggat hindi pa ganun kalaki ang responsibilidad. Gawin po natin yung purpose ng buhay po natin. Ngayon tayong mga may pamilya na halos tayo ay may pamilya, may asawa. Ito ba ay magiging dahilan upang maging excuse po natin upang tayo hindi maging committed, magkaroon ng intentional commitment sa ating paglago bilang Kristiyano? Ito, marami yung kaparaanan ng Diyos para sundin natin ang kalooban at ang purpose ng ating buhay para sa pagbibigay ng kapulian sa Kanya. Kaya binigyan tayo ng warning ni Apostol Pedro. Ano sabi ni Apostle Peter? Since everything around us is going to melt away, what holy, godly lives you should be living. Yun ang sabi ni Apostol Pedro. Yamang ang lahat naman ng nasa paligid natin mawawala. Tama ho ba? Ang kayamanan, ang kalusugan, ang karangyaan, ang kapangyarihan, lahat ng bagay dito sa mundo ay ang tinatawagan nila ay temporary lang. Tama po ba? Pero ang ninanais ng Diyos na panghabang panahon, yung eternity na tinatawag natin ay yung katapatan, kabanalan na dapat na isinasabuhay natin sa bawat isa. Ito yung dapat sa buhay natin. Hindi yung ang commitment natin ay nandoon sa mga bagay sa kapaligiran po natin. Kundi ang commitment po natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kabanalan. Magbibigay sa atin ng buhay sa susunod na panahon. We have to prepare for our eternity. Kaya nga yung ating tema lagi sa buong isang taon ng 2021, I am prepared for eternity. Now, this December, I am chosen.
Tayo rin pinili ng Diyos para tayo ay maging banal. You are chosen. Para tayo ay maging banal, para tayo ay sumunod sa ating Diyos at gawin po natin yung kanyang plano sa ating mga buhay. Amin ho ba? That is intentional commitment. When we grow up like Christ, hindi ho tayo talagang mananatiling nandiyan hanggat hindi ho maging intentional ang commitment natin. At yung commitment po na yan, kailangan po, tulad yan, yung sa pag-attend po natin ng church, not only here in BMPAD, tayo naman po ay open na sa ating church doon po sa Golden Acres. Po, yung mga malapit po doon, kaya naman po pumunta doon, open na po tayo. So ang commitment po natin dapat nandoon din po sa ating church. Napag-aralan po natin yan, di ba? Doon sa BBS that we have yung finding our place in the body of Christ. You're part of the body of Christ. Kaya kung gusto nating mag-commit at sabihin natin ang pagmamahal ni Kristo, isa hudyang paraan po ay ang pag-attend po natin ng gawain doon po sa ating iglesia. Amin ba? Pangalawa, na magko-contribute sa ating paglago, sa ating pananampalataya, it is about our choices we make. It is not only about in our intentional commitment, but it is about our choices. No? Tayo pinili ng Diyos, pero habang pinili tayo ng Diyos, meron din naman tayong choice. It's either we follow God or we do not follow. So it is about the choices we make. Kaya mahalaga po na yung Christ-likeness, no po, yung pagiging katulad ni Kristo, kawayan ni Kristo, resulta po yan ng pagdesisyon na po natin na piliin natin si Jesus. Pinili tayo ni God para sumunod sa Kanya, pero hindi ho niya tayo ginawang robot. Hindi automatic na ito pag pinili, ay susunod ka. Kasi nasa sayo rin, binibigyan tayo ng pagkakataon ni God kung susundin po natin siya. Kaya it is about the choices that we make. Na we will need to go of some old routines, and we have to develop our new habits and intentionally change the way we think. Yun po yung choices na dapat po natin magawa po natin. Na dapat po, na sinasabi nga ho ni Apostol Pablo ulit in Philippians chapter 2 verse 13 to 12 to 13. Sabi, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ito po gusto ko pong bigyan ng diin at tingin po kay Brother Bobo. Dito po merong nabanggit na dalawang bagay. To work out and to work in. Tingnan po ninyo. Continue to work out. Hindi ibig sabihin ito kailangan kang gumawa para sa iyong kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay binigay na ho ng ating Panginoon Jesus nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. At kapag tinanggap natin si Jesus, you don't need to work out for your salvation. Pero ang sinasabi niya dito to work out for the salvation ay to work out for our spiritual growth. Binigyan na tayo ng kaligtasan. Tama. Ipinanganak tayong muli. We become born again. Pero siyempre, kailangan may mag-alaga. Para yung born again natin, yung baby Christian na tinatawag po natin, dapat lumago. At katulad po ng paglago na yun, you have to work out with fear and trembling. Na dapat may takot na tayo po ay gamitin ng ating Diyos. May takot dahil kapag hindi natin nagawa yung purpose ng Diyos sa ating buhay, pwede tayong mapahamak. Kaya yun po yung konteksto nung sinabi na Apostol Pablo that we have to continue to work out. So pag sinabing work out, it is about our responsibility. It is our responsibility to grow in our faith. Hindi responsibility ng Diyos yan. Hindi responsibility ng ibang tao sa paligid po natin yan. Kundi responsibilidad ng bawat isa yan. Nakilala natin si Jesus, nakilala natin ang katotohanan, nagbabasa na tayo ng Bible, we do our daily morning devotion, di ba? Nagdi-devotion na po tayo. So, why do that? Because it is your responsibility. Not mine, not kay Sister Irene. Alam niyo po mga kapatid, I want to tell you honestly. Itong DMPAD pwedeng mangyari, mawala. Pero kapag naitanim ng Diyos ang salita niya sa inyo, whether through DMPAD or through other means, ay pwede tayong magdire-diretso at lumago ang ating pananampalataya.
You see, our commitment is not only on the organization like DMPAD or even our church, but our commitment, our intentional commitment and the choice that we make ay doon po sa ating paglagong spiritual. Kung saan tayo lalagong spiritual, doon po tayo. Kung saan ka kumakain, tama po ba? Kung saan ka kumakain, kung saan ka lumalakas, doon tayo. Kaya you have to continue to work out for our salvation. You have to continue to work out for our spiritual growth. That is our responsibility. Pero ano sabi ng Diyos pa? For it is God who works in you. Tingnan po ninyo. You work out, pero it is God's responsibility to work in you. Hindi naman ibig sabihin, wala nang responsibility ng Diyos sa atin. Kundi once God saw our responsibility that we work out for our spiritual growth, then God will start to work in us. Ang Diyos naman po ay kikilos sa ating buhay at para ipakita niya yung kanyang good purpose. Pag hindi tayo kumilos at hindi nakita ng Diyos sa atin yung working out natin, hindi kikilos ang Holy Spirit sa atin, ang Banal na Espiritu sa atin para kumilos siya at i-reveal niya sa atin kung ano yung purpose niya, kung ano yung pagkakatawag niya sa buhay mo. Bakit nananatili tayo dito sa DMPAD to listen to God's Word? But tulad yan na sinabi natin kanina, di ba? It is not only to listen to the whole truth, but to tell it with love, just like Jesus Christ. Yun yung ating verses kanina sa Ephesians, di ba? So may purpose, mga kapatid. It's because it is not only about our intentional commitment na magko-contribute ng ating spiritual growth, but it is the choices that we make. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay mamili na. Ano ba yung choice natin? Lumago ba sa pananampalataya? O manatili lang tayo, nakikinig tayo dito sa DMPAD? O kumilos tayo, tumayo tayo, no? Kumilos tayo at pumunta na sa mga gawain ng Diyos. Tulad po ngayon, mababa na po ang restrictions. Kung kayo naman po ay fully vaccinated na, wala na hong ibang reason or excuses na hindi tayo maka-attend ng gawain o pumunta ng ibang mga lugar para i-follow up po natin yung mga kapatiran po natin because we are all fully vaccinated. At ang panalangin po natin lagi, yung pong bagong variants na Omicron na hindi dumapo sa ating bayan. At kung dumapo man dito yan, since we are vaccinated, since we are protected by God, walang panama ang sakit at karamdaman na ng COVID-19 sa atin sapagkat ang kapangyarihan at ang proteksyon ng ating Diyos ay nasa sa atin. So, yung excuses po na yan ay tinatanggal na sa atin ng Diyos. Bumabalik na tayo uli doon sa choice natin. Dati, I don't have a choice. Tama po ba? Gusto ko man lumabas, hindi pwede dahil restricted. Walang bakuna. Mataas ang alert level. We don't have a choice. Tama po ba? But to remain in our houses. We remain in our homes. Pero now, we have a lot of choice. And I hope and I pray yung pipiliin po nating choice ay magbibigay sa atin ng intentional commitment. Amen mo ba? Mag-commit tayo because that is the choice that we want to make. Amen. Ayan. So, malapit na po tayo dahil maiksi lamang po itong gusto ko pong i-share po sa bawat isa. Pangatlo, na nais ng Lord na ma-contribute sa ating pananampalataya. It is, ayan, yung two parts of spiritual growth ba, yung nga tulad ni sabi ko sa inyo, is work out and it is to work in. Yung workout po, it is our responsibility. Yung work in, it is God's responsibility or God's role sa ating mga buhay. So, mahalaga po yan. Hindi pwedeng magkaroon ng imbalance dyan sa dalawang yan. At iasa lang natin lahat sa Diyos. At iasa rin natin sa ating sarili. Kundi it has to work hand in hand. Ito pong dalawang parte ng ating pagkakaroon ng paglagong espiritual sa ating mga buhay. Pangatlo po at panghuli, it is about changing our mindset. Yung pagbabago daw po ng ating kaisipan. To change our life, para mabago ang ating buhay, we must change the way we think. We'll say amen. Kapag ang pagkaiisip natin ganun pa rin tayo sa dati, hindi magbabago ang buhay natin. Pero once we change our mindset, once we change, pag binago po natin yung ating kaisipan, pwedeng mabago po ang lahat. No? Behind everything we do is a thought.
lahat daw po ng ginagawa natin galing sa kaisipan. Yung gagawin mo pala ngayon, no po, naisip mo nang gawin niya kahapon. Naisip mo nang gawin niya kanina. Kaya kung ano man yung gagawin natin, let's say we want to go to church, naisip mo na yan, pagkatapos ng exhortation ni Brother Bobo, maliligo na ako, kakain na ako, and then I will go to the church at 10 a.m. para mapakinggan ang magtuturo doon po sa church. It is about changing the mindset kasi yan po talaga no? God revealed those thousands of years before psychologists understood it na talagang it is based on our mind. At sabi nga, what your mind can conceive, your body can achieve. Talagang sinabi ho sa Bible yan. Tingnan po ninyo, Proverbs chapter 4 verse 23. Be careful how you think. Your thought or your life is shaped by your thoughts. You see? So, bago pa manaisip ng mga psychologists yan, para mabagong kaisipan, o para mabago ang ating buhay, ibaguhin muna natin ang ating kaisipan. Changing our mindset is changing our autopilot mode. Alam niyo po ba yung autopilot mode? Uso na po ngayon yung autopilot very famous ngayon sa internet yung Tesla car, no, yung Tesla sa US. Autopilot 'yan. Pwedeng wala nang driver kasi yung mga sasakyan sa US like yung Tesla nga po, very smart car po 'yan talaga na kaya niyang mag-drive on its own. Wala pong nagda-drive, basta ang sinusunod lang niya yung linya ng daan, hindi siya mag-change ng lane. At pag alam niyang merong sasakyan na nandoon, kusa siyang hihinto. Na po ba para hindi magkaroon ng collision. At yung ano po niyan, meron pong parking assist. Dati parking assist, ikaw pa rin magpa-park. Pero yun pag pinindot mo yun, nakikita niya sa camera niya yung mga dimensions o kung malapit na ba siyang babangga, kaya niyang iliko sarili yung kanyang manibela o yung steering wheel hanggang ma-perfect niya yung pagpapark. Autopilot mode. Alam niyo po ang ating buhay habang tumatagal tayo, yung manual nagiging automatic. Kaya nga dati transmission lang, manual, ngayon nagiging automatic na ngayon. Yung sasakyan na, buong sasakyan autopilot na. Dati ang autopilot na aeroplano lang. Ngayon, pati sa sasakyan, nagbabago ang buhay, di ba? Nagbabago. Pero kadalasan po, yung pagbabago ng ating buhay, kung susundin lang natin yung ating kagustuhan, po, yung ating kaisipan na gusto nating gawin ito, talagang papunta ho tayo doon kung ano yung nailagay po natin, na-program natin sa ating mga isip. Pero kapag ang ating isip na iprogram natin dito ay hindi papunta sa Diyos, yung autopilot mode po natin ay papunta po tayo sa mga sa mga bagay na makamundo. Nasa halip na magbigay sa atin ng paglagong Kristiyano, nagiging autopilot mode tayo. Alam niyo, autopilot mode, pagising mo sa umaga, kukunin pa agad yung cellphone, magche-check ka na ng Facebook instead of facing the book. Magche-check ka na ng mga chat, magche-check ka na ng email, magche-check ka na ng mga bagay. Autopilot na yun Alam niyo po ba yun? Na pagising mo sa umaga, unang-una mong kukunin, cellphone. Ang unang-una mo kaagad na titingnan, mga accounts mo sa social media. This is what we call the autopilot mode ng ating buhay sa mga kapanahonan ito. At madalas po, ito po nagiging dahilan na tayo po ay nade-defocus. At ang hirap pa ho dito, lagi tayong sumusunod sa kagustuhan ng mundo ito. Kasi ito yung trend. Pag di tayo sumunod, mahihirapan tayong makibagay sa mga bagay na pinag-uusapan ng marami. We have to be in. No? Otherwise, wala tayong kaalaman sa kapaligiran po natin. Kaya nahihirapan tayong makibagay. Kaya kung autopilot mode na ang uso sa mundong ito, mag-autopilot mode na tayo. Pero hindi ho laging ganun sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. God mode, hindi autopilot mode. Not your autopilot thinking ng ating kaisipan, ang ating sundin. Kundi ang dapat ang piliin po natin, tulad po ng intentional commitment na sinabi po natin kanina, and we have to
make our choices right. Ngayon po, we have to change that autopilot. We have to change the way our mindset is telling us. Ano po? Katulad nga po, I hope naiintindihan po ng marami. Pero alam ko po, ito po yung pagkakataon na dapat po natin intindihin. Medyo lumalalim na po tayo. Hindi na po tayo dapat, ang naririnig natin puro mabababaw na katuruan. Pero dapat po ito'y magbigay sa atin ng pagpukaw, paggising sa ating sarili. Saan ba ako pinapupunta ng aking commitment? Saan ba ako pinapupunta ng aking ambisyon? Saan ba ako pinapupunta ng aking desisyon sa buhay? Am I doing the right decisions in my life? Do I have choices? At yung choice ba nito ay aking galing o galing sa impluensya ng mundo? Na ito naman ay hindi magbibigay sa akin ng paglagong spiritual. Bagkus magbibigay pa sa akin ng mga bagay dito sa mundong ito at magtatali sa akin dito. Mali po. Kaya we have to change that autopilot mode. At umpisan po natin na tayo po ay sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos. Change that autopilot mode and put that gear into God mode. Amin mo ba? That God mode, yung papunta ho sa Diyos. Hindi papunta sa mundo, kundi papunta sa Diyos. Kasi pagka autopilot, usually, mapapagod lang tayo. Lalo na kapag gusto natin sumunod sa Diyos, pero hindi natin binabago yung thinking natin, nagiging superficial. Ang tawag po dyan is superficial. No? Pag superficial at hindi natural, hindi ko nagtatagal. Mapapagod po tayo mga kapatid. Pero kapag yung ating mindset natural na ang inilagay po natin ay kaisipan na nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos, nagiging natural sa atin. Yung sinasabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 12 verse 2 to letter B, no? Sabi, let God transform you into a new person by changing the way you think. Ang ganda, di ba? Let God transform you. Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos sa bagong personalidad, sa bagong tao, into a new person sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. By changing the way we think. This is our first step in our spiritual growth, to start to change the way we think. At yun po, kapag binago po natin yung ating pag-iisip, sabi nga the way you think determines the way we feel, and the way we feel influences the way we act. Tama po ba? Ang kaparaanan mo ng pag-iisip, yun ang magdedetermina ng kaparaanan na ating mararamdaman. Kung gusto nating makaramdam ng masaya, mag-isip tayo ng masaya. Kung gusto nating makaramdam ng lungkot, mag-isip ka ng malungkot. Ganun lang po yun. But if we discipline ourselves, our minds to think the way we want to feel. Let's say we want to feel successful. Kailangan maging puno tayo ng positivity. Puro positibo dapat. And the way we feel influences the way we act. So lahat po ay galing sa pag-iisip. Kaya nga tama yung sinabi nila, di ba? What your mind can conceive, your body can achieve. Kaya kung gusto nating sumunod sa Diyos, gusto nating intentional yung commitment natin, and we want to make the choices right in sa ating buhay, change the way we think. Sabi nga ni Apostle Pablo po ulit, Ephesians chapter 4 verse 23, there must be a spiritual renewal of your thoughts and attitudes. Yan, mahalaga po yan. There must be a spiritual renewal. Yung ating pong organisasyon, hindi lamang tayo nire-renew ang ating spiritual, kundi pati ang buong katauhan po natin, including our thoughts, including our attitudes. At yung pagbabago po niyan, hindi yung superficial. Yung pagbabago po niyan, hindi yung natin kakayanin mag-isa lang. Kahit may intentional ka at you want to choose the right decisions in life, kundi dapat ibigay po natin sa Diyos. Ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay po na to at tayo po ay babaguhin niya kasama ang ating pag-iisip, kasama ang ating mga attitude.
Kaya yung mga bagay po na yan, dapat po natin maintindihan. It is part of our spiritual growth, mga kapatid. Kaya mahalaga po, maintindihan po natin ito. You see, to be like Christ, we must develop the mind of Christ. Kaya mahalaga na yung magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo para ma-develop yung magkaroon tayo ng attitude ni Kristo. So, how to think like Christ? How to think like Christ? Sabi ko sa Philippians chapter 2 verse 5, think the same way that Christ Jesus. So, kung paano mag-isip ang ating Panginoon Jesus, yun ang pag-iisip natin. Ang ating Panginoon Jesus, hindi siya judgmental. No? Yung mga disipulo niya, pag nakita ganito, Lord, sino may kasalanan dito? Yung magulang niya o siya mismo? Pero sabi ni Jesus, wala namang may kasalanan kung bakit may sakit ng tao niya. Ang nais ng Diyos, ipakita sa kanya ang kaluwalhatian niya, kaya nangyari sa kanya ang buhay. Kadalasan po tayo, you become so judgmental to people or to other or to the things around us. Pero ating Panginoon Jesus, hindi siya ganun mag-isip. He doesn't want to be judgmental, pero ang iniisip niya, ano ang magagawa ng Diyos para ang taong ito ay matulungan? Ano ang magagawa ng ating organization para ang mga taong ito ay matulungan ng Diyos at mapalapit natin sila sa ating Panginoon. Amin ba? Number 1, how to think like Christ. Sabi, stop thinking immature thoughts. Tanggalin po natin yung mga immature sa ating mga buhay sapagkat itong mga bagay po na to ang magbibigay sa atin ng pagpipigil sa paglago natin bilang Kristiyano. Tanggalin po natin mga immaturity. Kaya kung dati tayo yung very sensitive, wag po. Dahil tayo po ay dapat lumalago na sa ating pananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, stop thinking like children. In regards to evil, be infants. But in your thinking, be adults. Diba? Sabi niya, stop thinking like children. In regards to evil, be infants. Pag nag-iisip tayo ng mga masasama, parang tulad ng bata. Pero dapat tayo mag-isip ng bilang isang nakatatanda na. Stop thinking immature thoughts. Madalas nasaktan ako, na-hurt ako doon sa sinabi ni sister. Na-hurt ako doon sa sinabi ni pastor o ni brother Bobot. Those are immature thoughts. Pero lahat po ng ito ay naririnig po natin salita ng Diyos. Ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay salamin. Sinasalamin po niya. Kaya masakit po pagka madalas nababanggit ng Bible kasi alam niya tayo yun But if we are mature, kaya natin tanggapin ang mga bagay po na ito. Amin ba? Madalas ang bata po ay selfish Pero pag tayo lumalaki, di ba yung bata nakita nila pag baby pa lang o kailangan kanya iiyak siya pag kinuha mo sa kanya. Pero pag lumago tayo, nag-mature na tayo, we start to natututo tayo magbigay. Yun po ang mahalaga mga kapatid, na matuto tayong magbigay sa ating pananampalataya. Number 2, ayan, those who live following their sinful selves think only about things that sinful selves wants. Yun po talaga kapag tayo po ay naisip po natin mga bagay na yan, nagiging makasarili po tayo. Diba? Number 2, start thinking maturely. Mag-isip po tayo ng pagiging mature po tayo. Sabi doon sa 1 Corinthians 13 verse 11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Kaya mag-mature po tayo mga kapatid at tayo po'y lalago sa ating pananampalataya. In our conclusion, sabi nga, we should think of their good and try to help them by doing what pleases them. Even Christ did not try to please Himself. Ang ating Panginoon po, hindi niya iniisip yung ma-please lang ang mga tao, kundi ang gusto ng Diyos ay mapaglingkuran po sila. Ganun din po tayo sa ating mga buhay. Tayo po ay ang maisip po natin ay sa paglago po natin, hindi makasariling bagay, kundi mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. You see, thinking of others is the heart of Christ-likeness and the best evidence of spiritual growth. Kaya the more na nag-iisip po tayo ng mga para sa marami at hindi natin iniisip yung atin, yun po yung pinaka-the best evidence na tayo lumalago sa ating pananampalataya.
Yung isipin mo yung feelings ng iba bago tayo. Yung isipin natin yung kapakanan ng iba bago tayo. Yun po ang isa sa pinakamagandang ebidensya na tayo po ay lumalago na sa ating pananampalataya. Lastly, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, God has given us His Spirit. That's why we don't think the same way that the people of this world think. Yan po ang gusto kong iwan sa bawat isa. Na tayo po'y binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya huwag tayo mag-isip ng mga kaparaanan na kung paano mag-isip ng mundong ito. Makasarili, puro sa kapangyarihan lamang, pero tayong iniisip natin para sa kapakanan ng marami at para sa paglago ng ating pananampalataya. I hope may natutunan po tayo ngayong umaga pong ito at alam ko po na tayo po'y biniyayaan minsan pa ng ating Diyos ng mga exhortation na ganito po na alam ko pong magbibigay po sa atin ng mas higit na kaisipan at matututunan na po natin. Amin ho ba? Tayo po na manalangin po. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Lord, that today tinuruan mo kami paano po kami lumago. At ang paglago po namin, ang nais po namin ay maging katulad mo, maging kawangis mo. At sa aming paglago bilang Kristiyano, ay matuto po kami ng intentional commitment. Maging committed po kami sa aming pananampalataya, sa aming iglesia. And we have to choose the right decision. Dapat tama yung aming desisyon na ginagawa, yung pinipili po namin gawin. At pangatlo, to change our mindset. Commitment, our choices, and our change of our mindset. Yan po, Panginoon, ang ninanais mong mangyari sa aming mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, ang dalangin namin, Lord, ang lahat ba ng patuloy na umaaten sa DMPAD po na to, lahat po kami, Panginoon, ay lumago sa aming pananampalataya. Lumago in your own purpose sa aming mga buhay. Hindi lamang ho superficial, hindi sa sariling kakayahan, hindi sa sariling mga bagay lamang, kundi, Lord, tulungan mo kami lumago. Tulungan mo kami mag-isip not just like a child. Tulungan mo kami mag-isip like an adult Christian na iniisip ay kapakanan ng marami, kapakanan ninyo at ang kapakanan ng mga less fortunate. Kundi kami, Lord, na patuloy na pinagpapala mo ay maging kalakasan po namin ng Diyos ay ang maglingkod sa iyo at unahin ka sa aming mga buhay. Lord, ang patuloy naming dalangin sa aming mga kapatiran, kung ano man po ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, sa oras na ito, Lord, ipagkaloob niyo po. Ano man po yung long-standing prayer po nila, whether it is on physical, kung sino po ang may sakit, magkaroon ng kagalingan, whether on the spiritual, lahat po na nauuhaw sa iyo at nagugutom sa iyong salita at sa iyong presensya ay patuloy mong padaluyin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. And especially, Lord, maging ang mga kapatiran po namin dito na may pangangailangan sa kanilang mga finances, Lord. Ipagkaloob nyo rin po ang lahat po ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, today, we will have our intentional commitment. We will make our choices right. And God, we will change the way we think. We will change our mindset para sa iyong kapurihan. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon Amen. nga tayo po ay napagpala muli ng salita ng Diyos na ating pong Amen. pinagsalusaluhan ngayong umagang ito. Salamat po sa Diyos sa buhay po ni Brother Bobot Datuin. Praise God. Bago po tayo mag-closing prayer, mga kapatid, tayo po ay mag-picture po muna. Yan, praise God. Pwede po bang paki-open ang inyo pong mga camera? At muli po, ipaalala ko po sa mga hindi po makakadalo sa ating pong panambahan ngayong umaga. Tayo po ay pwede pong makasubaybay at makapakinig via FB Live, lalong-lalo na po sa mga malalayo po ang inyong bahay dito po sa Las Piñas. Yan. Tune in po tayo sa FB Live mamayang 10 a.m. po. Sige po, open po ng camera mga kapatid. Picture po tayo. To God be the glory. Yan, glory to God. 1, 2, 3. Yan, isa pa po. Page 2 po. Wait lang po ha.
Okay, next page po. Okay, 1, 2, 3. Praise the Lord. Okay. Sige po, dadako po tayo sa closing prayer. Praise God. Yan, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sige po, mag-closing prayer na po tayo. Salamat ng marami Panginoon sa napakagandang katuruan na inyo pong ipinahayag ngayong umaga. Maraming salamat Lord, and we pray na ito po ay maisapamuhay namin Panginoon. Lalong-lalo na Lord na kami po ay nakatapos na sa mga basic Bible seminars at araw-araw na nakikinig dito po sa DMPAD. We pray Lord na mai-apply namin sa aming buhay Panginoon. Lord, katulad po ng panalangin ni Brother Bobot na humihingi po kami ng tulong at paggabay Panginoon upang Lord ang aming mga buhay Lord ay mabago na ayon lamang po sa kalooban po ninyo. At Lord, mabigyan kaluguran ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga ginagawa, maging sa aming kaisipan, Panginoon. Lord, ito po ay baguhin niyo po, Lord. Baguhin niyo po kami. Our entire being, Panginoon, Lord. To be like Christ, Panginoon. Na hindi po kami, Panginoon, mananatili lamang na baby Christian, Lord. Na kami po'y lumago sa aming buhay espiritual, maging sa buong pagkatao po namin, Panginoon, at makita ka sa aming buhay, aming Panginoong Jesus. Lord, salamat ng marami sa buhay po ng bawat isa na araw-araw na naririto po sa DMPAD na hindi po nagsasawa, hindi napapagod, Panginoon, bagkus araw-araw na nananabik na umaten po sa gawaing ito, Panginoon. Lord, we pray, katulad po ng panalangin, Lord, ni Brother Bobot, anuman ang mga pangangailangan, Lord, in all aspects ng aming buhay, sa inyo po kami lumalapit, Panginoon, sa inyo po kami nananalangin, sapagkat ikaw po ang Diyos na tumutugon ng aming panalangin at sinabi mo po, Panginoon, anuman ang hilingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos Ama, Lord, na ano man ang aming hingin, ano mang aming idalangin namin in the name of Jesus, Lord, that you will answer our prayers in Jesus' name. Maraming pong salamat. We claim all the answers to our prayers, Lord. Pangunahan mo pong araw na ito, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon, ano man ang aming mga aasikasuhin, ano man ang aming mga pupuntahan, Panginoon, at lahat ng aming aasikasuhin for today. Give us strength, Lord, na magampanan po, Panginoon, ang lahat ng aming mga tasks for today. Lord, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, pagpalain mo po ang bansang Israel, at patuloy, Panginoon, na maranasan namin ang kalapitan mo po sa aming mga buhay. And may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit. And Lord, last but not the least, Lord, i-bless mo po ang amin pong Brother Bobot Datuin, Lord, na ginamit po ngayong umaga, ginamit mo, Lord, upang maipahayag sa amin ang napakagandang mensahe, Panginoon, para kami po ay lumago sa aming buhay spiritual. Pagpalain mo po ang entire Datuin family, Lord, in all aspects po ng kanilang buhay, Panginoon. I-bless mo po sila. Maging Lord, ang kanya pong wife na si Pastora Mildred Datuin at ang kanilang mga anak. Maraming pong salamat sa inyo po ang papuri, karangalan, kaluwalhatian. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Thank you po sa bawat isa. Magkita-kita po tayo ulit tomorrow. God bless po. God bless po, God bless. sister. Thank you po, Brother Bobo. Bye Salamat po. po. God bless. Thank you, Brother Bobo. Thank you, Thank you. Sister Irene. Bye-bye Opo, po. Have a bye-bye. nice day po. Nakaalis na po si Brother Ryan. Nakaalis na po Bye. kagabi. Bye. Kagabi po, Bye-bye po. nakaalis na. Pero nasa Sis biyahe pa rin po Rosaline. siya hanggang ngayon. Ah, Thank you po sa mga Hi, prayers. Carla. bye po. Bye-bye Bye po. po. God bless Hi, Brother everyone. Lito.